Magandang umaga, ito ang DZMA 101.5 JAM Production. Gumigising sa bayan tungkol sa mga suliraning panlipunan. Buong pagmamalaking inihahandog ang dignidad kapalit ng salapi. Ako si Ana, isang anak ng magsasaka. Hindi na nakapag-aral dahil sa kahirapan at paon pa sa utang ang aking ina, lalo na ngayong new normal. Nay, halina po kayo para kumain. Sige, papunta na, iha. Aling Marta, ako'y nandito upang singilin ka sa utang mo. Halina ko kayo, dito tayo sa labas mag-usap. Aling Marta, ang tagal na ng utang nyo. Kailan nyo ako babayaran? Wala pa ho kaming naaani ngayon, Don Facundo. Pwede bang sa ikalawang linggo na lang? Hindi maaari, Aling Marta. Mukhang maganda ang anak mo ah. Baka gusto mo siya na lang ang ipambayad mo. At kapag pumayag ka, bibigyan pa kita ng pera. Ako si Aling Marta, ina ni Ana. Napagdesisyonan ko na ipangbayad ang aking anak dahil sa sobrang kahirapan ay yung new normal. Hindi ko ginusto to, ngunit kailangan upang mabayaran ng aming utang. Alam kong mali, pero kailangan kong gawin para sa aming kapakanan. Narinig ni Ana ang pag-uusap at umalis upang tawagan ang kaibigan. Angela, magkita tayo mamaya. Ha? Bakit? Anong meron? Basta, magkita tayo mamaya sa bahay. Kinagabihan, nagayo si Ana upang umalis ng bahay. Anak, saan ka pupunta? Inay, alam ko kung anong gagawin niyo sa akin. Akong ipangbabayad niyo dyan kay Don Facundo. Anak, kailangan kong gawin yun para mabayaran ng ating utang. Di ka ba naaawa sa kalagayan natin? Pero Inay, hindi pwede yan. Wala ka nang magagawa. Naipangako na kita. Inay, huwag mo gawin sa akin to. Sundin mo na lang ang gusto ko para makaahon tayo, lalo na sa panahon ng pandemyang to. Ana, bakit mo ako pinapapunta dito? May sasabihin ako sa'yo, pero huwag mong sasabihin sa iba, okay? Sige, ano ba yung sasabihin mo? Pinangako ako yun, Inay, kay Don Facundo, para makabayad kami sa utang. Ano? Anong gagawin mo? Yun, sinunod ko ang gusto niya, para makatulong din sa kanya. Babayo ka na ba? Mali ang desisyon mo, Ana. Pero Angela, kailangan ko itong gawin para maakaahon kami, lalo na ngayong new normal. Ana, magising ka. Mali ang desisyon mo. Kailangan natin itong ipaalam sa mga pulis. Magmakaawa ko sa'yo, Angela. Huwag mo na itong ipaalam. Sige, pero Ana, nag-aalala pa rin ako sa mga posibleng mangyari sa'yo. Ako na bahala sa sarili ko, Angela. Maraming salamat. Basta, kapag may nangyaring masama sa'yo, ipapakulong natin ang nanay mo. Dumating na nga si Don Facundo sa bahay nila Aling Marta upang sundiin si Ana. Aling Marta, nasaan ang anak mo? Analika, sasama na ho siya sa'yo, Don Facundo. Tayo na, Ana. Inay, Sige na, sumama ka na. Bilisan mo kumilos. Napakawala mong kwenta, kaya ka binayad sa akin ng nanay mo. huwag po, Don Facundo. Parang awan na. Minamaltrato ako ni Don Facundo. Tinitiis ko ito para sa magulang ko. Pero hindi ko na kaya. Magsusumbong na talaga ako sa mga pulis. Tumakas ako upang umuwi sa aking tahanan at ipaalam kay Inay na nahihirapan na ako sa kalagayan ko. Inay, sobrang nahihirapan na ako. Tigilan natin to. Di pwede. Bumalik ka doon, Ana. Tama na, Inay. Tigilan natin to. Sinisira mo lamang ang buhay ko. Bastos ka! Sundin mo ang sinasabi
sinasabi ko? Hindi. Inay, tama na to. Susumbong ko na kayo sa mga pulis. Langya ka? Lumayas ka na dito, hindi na kita kailangan. Hindi. Inay, kayo ang lalayas. Aling Marta, may reklamo sa amin ng iyong anak laban sa inyong dalawa ni Don Facundo. Kailangan niyo sumama sa amin sa presinto. Ana, pag-usapan naman natin to. Hindi, Inay. Sobra nang ginagawa niyo sa akin. Kung patatawarin ko kayo, baka maulit na lamang ito. Hindi ko na kaya. Samantala, ang ginawang pang-aabusong pisikal ni Alfredo Facundo o Don Facundo kay Ana ay paglabag sa batas na Republic Act 9262, the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Si Don Facundo naman ay nisintensyahan ng 20 taon na pagkakakulong at magbabayad ng 300,000 piso na multa. Ayon sa hukuman, patunayan na ang ginawang sapilitang pagbebenta ni Marites San Antonio o Aling Marta sa kanyang anak na si Annabel San Antonio o Ana ay paglabag sa batas na Republic Act 9208, the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Si Aling Marta ay nisentensyahan ng 6 na taon na pagkakakulong, magbabayad ng 500,000 piso na multa. Laking pasasalamat ni Ana na nakuha niya ang hustisya sa lahat ng pang-aabuso na kanyang dinanas. At ang pinakamahalaga, pagkatapos ng lahat na nangyari, ay buo pa rin ang paniniwala niya na may awa ang Diyos at hindi siya nito pababayaan sa kabila ng kanyang pag-isa sa buhay. Muli, to ang DZMA 101.5. Magandang umaga.